na nagdudulot ng iba yung kalakasan sa aming paghihintay sa pagsugo mong muli sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong presensya sa iglesyang ito, O Ama. Maraming salamat sa presensya mo sa aming mga buhay na kung kaya namamalas namin na ikaw nga ang aming dakilang Jehovah Jireh. Nang sabi mo, kung kami may hihilingin sa iyo, ay ipagkakalob mo. At kung ang lahat ng hinihiling namin ay makabubuti sa amin, wala kang hindi ipinagkakaloob, O Ama. Salamat sa ipinamamalas mong ito. Sa amin, O Ama, sa aming lahat na magkakapatid, at sa ipagkakaloob mo ng mga banal mong salita sa mga darating na mga minuto at oras, O Ama, inilalapit namin sa iyo ito na lapatan mo ito ng basbas, na hindi po ang iyong maliit na lingkod ang makikita o mangungusap ng mga bagay na ito, sapagkat ikaw ang may author nito, O Ama. Gamitin mo lamang po ang bibig na ito, ang katawan na ito, O Ama, at ang lahat ng mamumutawi sa bibig na ito ay puro makalulwalhati lamang sa iyo at magbibigay ng iba yung kaunawaan, iba yung kalakasan sa bawat isa sa aming magkakapatid na naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoon. Bless mo po kami, O Ama. Muli, samahan mo kami, protectionin mo kami. Suguin mong mga anghel mo na poprotekta sa amin sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat oras, bawat araw ng buhay namin. Lagi mo kaming ingatan, O Ama, sapagkat may mga kahinaan kami sa kaisipan, may mga kahinaan kami sa mga pananalita, may kahinaan ng katawan na ito, O Panginoong Diyos, hanggat ito ay hindi mo binabago ng katawang panlangit na malaki pa nung ipinangako mo sa amin na iyon, O Panginoong Diyos. Salamat sa mga pangakong ito na hindi man namin nakita, subalit nananampalataya kami na gagawin mo sa amin ang pagbabago ng mga katawan na ito, sapagkat ito'y mga salita mo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbago. Ikaw ang aming Diyos na sinasampalatayanan sa oras na ito. Salamat sa iyo, Ama. Sa iyo pong pinakamataas na papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito pong aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Mga kapatid, samahan niyo muna ako sa pagbabasa ng mga banal na salita ng Panginoon dito sa James chapter 2 verse 14 and then 21 to 26. O kung kalooban ng Panginoon, 14 to 26. Kung nakita nyo na, sisimulan nating basahin upang hindi maaksaya ang ibang mga oras. Verse 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Diretso na natin na lang hanggang 26. No? Kung, verse 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at na mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. O, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya.
Sa verse 19, ano na ito, no? Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Verse 20, datapot ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Sa verse 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Verse 23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. So verse 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. No? So verse 25, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patotot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. So verse 26, last verse, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, at gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Meron pa akong ibig idugtong sa kalooban ng Panginoon dito sa mga kapatid, dito sa Romans chapter 4, no? Kung paano nangusap naman dito si Paul at dito sa Santiago ang nangusap ay si James, ano? Santiago sa English James, no? Noong una, nung nasa serbisyo ako, hindi ko nga, bakit tinatawag na James yung Santiago? No? Yung pala, yun ang English ng Santiago, James. So, kung hindi natin maintindihan noon, ibinigay naman ng Diyos ang pagkaunawa ngayon. No? Verse 4, chapter 4, verse 1 to 4. No? Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, sabi ni Paul. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri, datapos hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katwiran. So yung pananampalataya ni Abraham, no? Ngayon, sa kanya na gumagawa ay hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. No, mga kapatid? Datapot sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Gaya naman ng sinasambit ni David. Hanggang nila, mga kapatid. So praise God, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid, habang ang Diyos ang magpapala ng lahat ng mga ito. Siya ang magdadagdag ng lahat ng mga bagay na ito, sapagkat kung sa tao lang talaga, hindi natin kung sa kaisipang pantao, mahirap pagdugtong-dugtungin ang mga sinalita ng Biblia. Bagamat nakasulat ito, no? Sabi nga dun sa sharing kagabi, merong dito sa written, there is still a revelation within this written, no? And to that not written, there is still a revelation. So, both unwritten. So, ano yung hindi written? Yung pagkakadetalye, no? Sa written, hindi detalyado. Dire-diretso yan.
Kaya sabi ng ating kapatid, it is just like a jigsaw puzzle. No, yung puzzle, kukuha ka dito, kukuha ka dun, pagkatapos bubuuin ng Diyos ito. Hindi tayo. Hindi yung intellect ng tao ang bubuo, kundi ang Diyos mismo ang bubuo. Para sa church yun. Makukuha mo yun sa written, at doon sa hindi written, yun din ang bubuo, ang Diyos din ang bubuo para sa atin. So, ang kumikilos lang lahat ng ito, ay ang Diyos. So, sa pananampalataya natin, ano ba ang sinasabi dito? May paggawa. Ang iba, nag-focus sila sa paggawa ng mabuti na iniisip, maliligtas sila doon sa ganon. No? Yung iba naman, nag-focus sila sa pananampalataya. Ang isip nila, maliligtas sila dahil nananampalataya sila. Naniniwala naman ako sa kanila, tama na yon. So, ganun mga kapatid, ang parang ini-illustrate ng dalawang kapatid natin ito na si Saint Paul at saka si James. No? So, bago ko ipagpatuloy mga kapatid, ibig ko munang mangusap sa inyo ng kaunting na hindi ayon dito sa ibig kong pansamantalang magpaalam sa inyo. Mamaya aalis kami dahil nga si Brother Eugene ay nakatakda siya na makipag-isang dibdib sa December 11 so kami ay uuwi ng aking sangbahayan. At sa inyo mga kapatid na laging mangibabaw sa inyong lahat ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan habang tayo ay hindi nagkikita ng mukhaan, no? Meron kayong lahat tayo, bahagi tayo ng church. Merong mga katungkulan tayo, no? Kung nangingibabaw ang pagmamahalan, kasunod ng pagmamahalan na ito ay yung meron tayong pagpapakumbaba sa mga puso natin kung ano yung nararapat at kaaya-aya at perfect will ng Diyos makukuha natin. No? So, kung anong kalooban ng Panginoon, sabi nga kanina, kung di tayo magkita man ng mukhaan pa dito, at least doon naman sa alapaap, loobin ng Panginoon na magkikita tayo ng mukhaan doon, na nagsipagtagumpay tayo. Meron tayong mga schedule dyan, may pangalan ako, no? At may inilagay ipinag-pray ito ng ating kapatid, no? Pinag-pray nating lahat ito, na kung anong kalooban ng Panginoon, at kung merong mga magiging changes, let the Spirit guide you, no? Talk to the deacons, kausapin ninyo yung mga deacons kung merong mga changes, no? Kung anong kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos, katulad ng patutuungan ni Sister Baby, maging kalakasan nawa sa ating lahat. Kung humihingi tayo sa Diyos, sabi ko nga, nung bago nga akong mananampalataya pa lamang, ito ay dealing ko sa Diyos Hindi ko sinasabi na makipag-deal kayo ng ganito sa Diyos. Nasa sa inyo yun. But if you found it that it is good, no? You can do it also. So, ang dealing ko kasi sa Diyos, no? Pag Panginoon, sabi ko, pagsisikapan kong maglingkod ng tapat sa iyo. Ang kapalit, huwag mo lang pababayaan ang sangbahayan ko. Yun ang dealing ko sa Diyos na kaya marahil ito yung sagot ng Diyos. Sa pagsisikap sa Kanya na maging malinis sa Kanyang harapan. Bagamat nagkakamali naman tayo pa rin, mga kapatid, dahil nga sa laman natin na may kahinaan. No? Pero hindi dun sa kalooban ng Diyos, hindi dun sa kahinaan na magbubunga ng kamatayan. No? So, salamat sa Diyos. Yun ang mga hiling ko. At pinupuri ko yung Diyos sa mga bagay na ito na ginawa niya. Natatawa nga ako sa sister ni Sister Baby ko nung isang hapon sa mga sabi niya, ikaw inipon mo lahat yung sabi niya,
Yung mga manugang mo, puro ano, sabi ganito. Sabi ko, sa Diyos lahat galing yan. Dealing yan sa Diyos. Dahil, sabi ko, hanggat maaari, lahat tayo makalapit sa Diyos. Hindi natin hawak ang lahat, sabi nga, pero ang Diyos, kaya niyang gawin ang isang mabuting bagay para sa atin. Kung sabi ko nga, kung hindi pa mananampalatayang lubos ngayon, no? Pero kasi merong mga ganong bagay, no, na katulad ng iba. Sino bang mag-iisip na si Rahab ay mapapangasawa ni Solomon, Salmon, lalo na siya isang patutot, no? Si Hosea pinapag-asawa ng Diyos, siya isang they are unbeliever, no? At tayo naman ay unbeliever nung kunin tayo ng Panginoon. So, sabi ko nga, kung sa church tayo aasa, walang Kristiyanong babae na tingnan ninyo, napakahirap tumanggap ng mga babae pagdating sa kaayusan kasi bumabagsak ang kanilang desire na maglingkod sa Diyos. Kasi ang babae sa naturo ng ating kapatid mula kay Paul, no, hanggang sa panahon na ito, ang babae ay dapat nandun sa tamang kaayusan. No? Hindi siya dapat nagiging katukso-tukso sa isang lalaki sapagkat mahigpit ang sabi ng Panginoon sa atin na sino mang lalaki ang tumingin na may pagnanasa sa isang babae, nagkakasala na siya ng pangangalo niya. Hindi katulad nung unang panahon sa mga batas ay kailangan ma-quote in the act muna bago, and then there should be 2 or 3 witnesses, no, na ipoprove nila na ang babae nangalo niya. Ngayon hindi. Ang lalaki, tumingin pa lang, pareho na sila. Ang babae, naging sanhi. Ang kaniig ng lalaki ay ang babae na sa isip lang yun, no? Pero ang cause nun ay ang babae kasi wala siya dun sa tamang kaayusan. So maraming nangyayaring mga bagay. Marami tayong narinig na kahit manggagawa. Ang manggagawa, hindi niya maturuan na mag-ayos ng tama ang mga kababaihan, ganun din ang mga kalalakihan. So, dahil sa pagkukulang na iyon, hindi sila nakakasunod dun sa tamang kaayusan. Anong nangyayari? Merong pastor dito na Trinitarian. Trinitarian siya. Sabi ko, bakit mo iniwan yung ministry mo? Meron ka palang 3 na hinahawakang church. Biro mo yan. Humahayo ka pa dun sa malayo. Bakit? Anong dahilan? Bakit nag-abroad ka pagkatapos yung napuntahan mong kumpanya, ganyan? Magpasweldo, hindi magpasweldo. Pastor ka. Sabi, ano ba ang dahilan? Wala siyang masabing dahilan. Tinuturuan niya kami kung paano mag-defense, no? Yung apologetic na tinatawag na defense sa mga Trinitarian yun, no? Yung hermeneutics. Sabi ko, ngayon, ayaw niyang magsalita nung bandang huli nung nalaman na lang sa mga ibang kasamahan niya, yung mismong pamangkin ng sister wife niya, nabuntis niya pala. Bakit? Pag nakaharap sa harapan, naka-miniskirt, kukuya-kuy, ayun. So, tinuturo natin sa church na magkaroon ng kaayusan. So, sa mga deacons, no, ituro natin sa ating lahat, mga kapatid, sapagkat magbubunga ng kamatayan ng mga ganung bagay. So, salamat sa Diyos, mga payo, no? Minsan mahirap magpayo rin, no? Pag hindi nangyari sa kanila ang payo ng mga kapatid, parang ikaw yung sisisihin. Sabi niya, ganito, no? Pero kaya meron tayong mga sarili, you deal with God. Makipag-deal kayo sa Diyos at tingnan ninyo kung paano kikilos ang Diyos sa ating lahat. No? Kasi church tayo, body tayo ng Panginoon eh. So, hindi tayo pababayaan kung body niya tayo. So, praise God. At sa dalawang ito ng mga kapatid natin, si Paul at saka si James, parang mukhang meron silang pagkakaiba sa kanilang pangungusap. No? Ang sabi ni Paul, inaring ganap si Abraham sa pananampalataya. Kaya siya gumawa na iaalay niya yung anak niya. Kasi nanampalataya siya sa Diyos. Pagdating kay James, ang sabi naman ni James, dahil sa paggawa niya, no,
doon siya inaring ganap. So, kung wala namang kung yung pananampalataya mo, wala namang gawa, sabi niya, ay patay. Kailangan, hindi mo pwedeng paghiwalayin ngayon yung nananampalataya naman ako eh. Paano ngayon yung gawa mo? Kaya nga yung work mo, yung paggawa mo, yan ngayon yung faith na ine-express mo. No? Kung ang nananampalataya tayo, at yung mga ginagawa naman natin, lumalabag dun sa ating pananampalataya, your faith is still wrong. No, you're not really a believer. Hindi ka talaga mananampalataya. So ngayon itong ibinigay na ito, maraming uri ng paggawa. No, paggawa ng mabubuti. So sabi, hindi doon sa paggawa ng mabubuti, ang tao ay maliligtas. No? Kundi, makakapagmalaki yung tao. Gumagawa naman ako ng mabuti. Hindi nga ako nagmumura, hindi nga ako nagbibigay pa nga, tumulong pa nga ako na magpagawa ng church. Ang dami, no? Yung mga mahihirap, yung sinalanta ng bagyo, binigyan ko pa nga ng mga relief goods. So maraming magagandang gawa, no? Subalit kung hindi nakalakip doon ang pananampalataya, anong halaga ng paggawa? No? Anong halaga na uupo tayo dito pagkatapos may pananampalataya naman tayo. Naniniwala tayo kay Jesus, tama yung mga sinusunod natin. Pagkatapos, paglabas mo, iba naman ang ginagawa mo. So, hindi magkatugma. So, yung paggawa at yung pananampalataya, hindi mo pwedeng paghiwalayin ngayon ito. Magkalakip lagi ito, kaya ka gumagawa, kasi yung pananampalataya mo sa Diyos, utos ng Diyos yun. Yun ang dakilang kalooban ng Diyos, kaya mo sinusunod. No? Magkalakip lagi ito, hindi pwedeng maghiwalay. Ngayon, kung anong pananampalataya, kung anong itinuturo, kung anong ipinapakain, yan ang gagawin mo. Kung itinuro sa church, magbabautismo ka ng Father, Son, Holy Ghost, yun ang turo eh. Yun ang pananampalataya. Yun ang ginagawa. Di ba? Magkalakip nga yung mali. Mali, tumali. Mali yung pagganap. Mali yung itinuro eh. Pero pag tama ang itinuro, nasa sa tao ngayon, ano pa niya ngayon gaganapin yung tamang turo? No? Ang pagganap, may pagdidesisyon ang isang tao. Merong time na kung paano magdidesisyon ng tao. Bakit ganito ang mensaheng ito na itinuro sa atin? No? Para makita natin ang ating sarili sa oras na ito na kinalalagyan natin. Naghihintay tayo ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, umaasa tayo na tayo, pagka dumating siya, mababody change tayo, sasalubong tayo sa Kanya sa alapaap. Ano ngayon ang ina-express ng pananampalataya natin at ang ating mga gawa? Magkalakip kaya ito na karapat-dapat tayo na kukunin ng Panginoong Hesus? No? Paglabas pa lamang natin, yung mga pagsasalita natin, kakaiba na. Halos kapareho na ng sanlibutan. Aba, hindi magkalakip. Sabi nga, ikaw ba ay Kristiyano? Oo. Christian ako. Pero pag tinignan mo, sa Biblia, nagsisinungaling siya. If you are professing you are a Christian and you do not do the work of a Christian, you are a liar. Amen. Sabi ng Biblia, sinungaling yung tao yan. Kailangan, makikita ito, magmamanifest ito, i-express mo. You don't have to tell anybody. Amen. No? You will be read by somebody. Amen. No? Babasahin ka na ngayon ng tao. Pagka nakita ka ng tao, ito bang nagsasabing born again? Sinungaling? You're not born again. Hindi born again yan. No? Binibigyan niya ng kahihiyan si Jesus. Amen. Binibigyan niya ng kahihiyan yung Diyos. Nagsasabing born again pagkatapos, iba yung ginagawa. Iba yung nai-express kasi. No? I'm sorry if I am looking eye to all of you.
No? Madalas ganun ako kasi, no? So, yun ang ipapakita natin. Ano ba ang ine-express natin? I-justify ba natin yung gawa natin? Like James, like Paul, no? But they're both right, no? Ang kailangan lang ngayon dito sa dalawang ito, pumasok ka dun sa tamang kaunawaan, dun sa thought nila. Nung sinasabi ni ni Paul na sa pananampalataya na justify si Abraham, hindi ibig sabihin kinokontra niya si James. Amen. Hindi ibig sabihin na si James kinokontra niya si Paul. No, nagbigay lang sila ng magkaibang statement but they have the same thought. Amen. That's right. No, iisang kanilang kaunawaan, no? Hindi lang binanggit ito. Justify. Hindi the same statement. Katulad ng sinabi ng ating kapatid kanina. Hindi parehong statement, but they have one thought. Iisang kanilang kaunawaan. Papunta sila sa katotohanan. Hindi sila palihis, no? Makikita natin kung magkaiba ang dinadrive ng isa at magkaiba ang dinadrive ng isa, hindi sila nagkasundo. Anong klaseng Biblia ang binabasa natin? Di ba? So meron. Nakita ni Paul yung ibig sabihin ni James. Nakita ni James yung sinasabi ni Paul. They were tested of humbleness. If Paul will humble to James, if James will humble himself to Paul's teaching. Di ba? So they both agreed. Tama yun sa'yo, Brother Paul, ah. Tama yun sa'yo, Brother James, ah. Parehong tama. Dumating sila dun sa conclusion na pareho silang tama. Hindi sila nag-away, no? Nung kay Peter at kay Paul, meron din silang dispute, circumcision pa lang, no? Bakit? Peter, yung naintindihan niya, circumcision sa laman. Si Paul, circumcision sa heart. Itinuturo ni Peter ito sa mga Hudyo. Pati yung mga Hentel, sinuturuan na niya. No? Kaya lang nung si Paul ang magtuturo ang circumcision sa heart. May mga matataas at mahirap unawain sa mga sinulat at pananalita ni Paul, sabi ni Peter. So, ganun mga kapatid, ang Biblia. Sa written, hindi mo makukuha ang complete thought kung didire-diretsuhin mo lahat-lahat. Meron sometimes, no? Na sa isang context, buo yan, makukuha mo. Pero pagdating sa mga doctrines na ganyan, baptism, Godhead, hindi, it was hidden by God to the wise and prudent. That's why you need the Holy Ghost to teach you. No? Yun yung nakapagitan dyan. Sinabi na magtuturo muna yung Holy Ghost, hindi hinintay na magturo. No? Bumanat na sila, umalis na sila. Oh. Tingnan nyo kung gaano katuso si Satanas. Si Satanas ang may utos nun pagkamali. No? Para marami ang makuha. Dumami naman talaga di ba? Oh. Kaya marami yung naging miyembro. But now, Paul, tingnan natin. Yung sinasabi niya dito sabi niya, and what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh hath found? Anong nakita niya? No? Sabi, sapagkat kung si Abraham ay inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri. Magmamalaki siya. Diba? Magmamalaki siya kasi, ako gumagawa naman ako Oh. Pero hindi. Hindi siya ganoon. Sabi niya, at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katwiran. Sumampalataya siya, kaya siya gumawa. That's right. Pero hindi niya sinasabi niya, gumawa ako. O, nanampalataya ako. Hindi siya, magmamalaki siya. So, wala tayong ipagmamalaki dito sa ating pananampalataya at sa ating mga gawa. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin dahil sa pag-ibig at pagsunod natin sa Diyos na magliligtas sa atin. Hindi natin kayang gawin ito. Mas masarap pa nga yung lalabas ka na lang O matutulog ka kung pagod ka o kung puyat ka. Diba? O magiging abala ka sa ibang kaabalahan.
Pero hindi. Bakit tayo naririto? Because we love God. Amen. Dahil ibig nating i-express yung ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Sabi niya, huwag yung kalilimutan yung pagtitipon. No? Dahil yung iba nga ginagawa nila, hindi nga mananampalataya, ginagawa nila. Kayo pang mananampalataya ang makakalimot nito. Amen. Eh lalo na kung namamalas ninyo na malapit na yung araw. Ano yung araw na yun? No? Merong ipinangakong araw. Yung pangakong araw na kukunin tayo ng Panginoon. That's right. Amen. So nawa, masumpungan tayong lahat na nandoon tayo sa kalagayan na this is a glorious church, a perfect church. No? Ito, nasa proseso tayo ng ganitong kalagayan na papunta sa mape-perfect ang church. May ipipresent ang church na a glorious church without spot, without wrinkles, and without blemish. That's why we always pray na nalinisin ng Diyos ang church. Amen. Kung yung tao lang, kahit na deacon, kahit sino, hindi makakapaglinis sa church na ito. Maliban na lamang na simulan natin ang paglilinis sa ating sarili. Sa tulong ng Panginoong Diyos, malilinisan tayo. Sa kaisipan, bakit natin iisipin yung kung mali, bakit mo ipagpapatuloy na isipin yung mali? No? Na dumating yung kaisipan na mali, anong gagawin natin? Ang sabi ng Biblia, resist. Resist. Pag pumapasok pa lang sa isip, resist. Amen. That's the devil. And the devil will flee. Aalis siya. Bakit? Gusto ng Diyos maging perfect tayo. Kasi perfect ang Diyos na tumatawag sa atin. At ang church, paano magiging holy? Ang church, dapat nasa church ang presensya niya para maging holy. No? Katulad lang ng lupa. Lupa naman yung inapakan ni Moses, pero naging holy yung lupa. Dahil nandoon yung presensya ng Diyos. And anywhere, no? Saan man na nandoon ang presensya ng Diyos, there's life. Amen. Bakit? It is proven also by the Bible that you see that rod of Aaron, di ba? Nandoon sa Holy of Holies, nandoon sa Ark. No? Amen. Tuyo na ito nung ginagamit ni Aaron. Hindi na siguro sariwa ito nung ilagay doon. No? Pero tingnan natin sa Biblia na namulaklak ito, nagbunga. Nalaman nila yung kahoy na yon, almond tree, galing sa almond tree. Patay na yun. Pero ba't nabuhay? Sanga na lang yun na wala namang ugat. So anyone who is in the presence of God has life. Amen. No? You treasure that life. Mga kapatid, there is only one eternal life. Amen. Treasure it. No? Ngayon, dahil kayamanan yun, believe it. Hindi pa naman, nakita mo na ba? Only the Bible prove it that there is eternal life. But you did not see it. You only read it. No? And there is a promise. May pangako. Dito tayo ngayon dinadala ng Diyos, kaya kailangan dito pa lang para naman ma-bless yung iba. Yung ibang hindi pa mananampalataya, let them read your life. Bayanong basahin nila yung ating mga sarili. Paglabas natin, ito ang tunay na born again. Ito ang tunay na Kristiyano. Binabasa ka kasi nila. Itong born again na ito, kahit totoo na yung sinasabi nito, hindi mo paniniwalaan. Bakit? Yung gawa niya, hindi nakalakip dun sa pananampalataya niya, dun sa pangungusap niya. Born again siya. Magkasalungat. And this happened. Nangyari ito. Nawa, mangyari sa ating lahat ang mga bagay na ito. Pag nakita nila tayo, natutuwa pa sila, nabibless sila. No? Hindi yung halos ipagtabuyan ka. So mga kapatid, i-express natin ang ating pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay inihayag na ng Diyos sa atin. So it is a revelation. Ba't ka nananampalataya? Ba't kayo nandito? Ba't kayo nananampalataya? Because it was revealed by God to you. Na kailangan ng Diyos yung pananampalataya. Diba? So ganun ang ating ginagawa sa oras nito. Ngayon, sa kanya, sabi niya, na gumagawa hindi ibinibilang na biyaya. Hindi grace.
kung gumagawa ka. Kung puro paggawa na lang yung gusto mo, hindi biyaya yan. No? Bakit ka gumagawa? Bakit ka nagbabayad ng tithes? May utang ka. Kasi may utang ka. Eh kung wala kang utang, wala kang babayaran. No? Eh sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, nandoon tayo sa biyaya. Lahat ng utang mo, binayaran ni Jesus. Oh, wala ka ng utang ngayon. Eh, ba't ka pa magbabayad? Wala ka na ng utang, magbabayad ka pa. Eh, doble na ang parusa yan. Binayaran na nga, may nagbayad na. Tapos, ikaw, magbabayad ka pa. Ibinibigay na nga walang bayad. Nagbayad na yung Panginoon para hindi ka na magbayad. O, gusto mo, gumawa ka pa. Ay, may utang ka nga. Kaya yung mga may utang, patuloy na nagbabayad. Wala sila sa biyaya. Hindi ko pananalita ito, mga kapatid. Pag binasa mo itong Romans chapter 4 na ito, ang sabi niya, ngayon sa kanya na gumagawa, hindi ibinibilang na biyaya. Bakit gumagawa? May utos, may batas. Kaya gumagawa. Kung walang batas, walang utos. Di ba? Anong utos na lang sa'yo? Mahalin mo yung Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. O, wala na. O, pagkatapos mong mahalin yung Diyos, hindi mo na nga nakikita yung Diyos, mahal mo eh. Yung nakikita mo ngayon, na kapwa mo, mahalin mo. O, paano mo mamahalin yung kapwa mo? Paano mo ngayon i-express yung pag-ibig mo sa kapwa mo o sa kapatid mo? O yung iba, kung kapatid yan, bakit, ang laki ng sweldo niya, bakit hindi niya tayo pagbibigyan? Hindi ganun yung pag-ibig na sinasabi ng Biblia. Hindi ganun. Maaaring makatulong ang isa, na minsan, dalawa, tatlo, pero sa pang mahaba ang panahon, mga kapatid, hindi yun ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig, you pray for their souls, na masave sila. So, pag nasave yung soul nila, magiging pareho ang kaunawaan ninyo. Hindi pala ganun yung pag-ibig na sinasabi ng Biblia. No? Paggawa yun eh. Kung yun ang ibibilang na tama ng Diyos, okay na yun, talo na tayo sa mayayaman. Yung mga mayayaman, kaya nilang, kahit bilhin yung Pilipinas, mabibili nila. Mayaman eh. Pero hindi yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Si Abraham, nung magkaroon siya ng anak, pinangakuan siya eh, di ba? 25 years bago natupad ito. So habang nung pangakuan ng Diyos, ang sabi sa kanya ng Diyos, no? Sabi niya, tumingala ka sa langit, sabi niya. Look now towards heaven, sabi niya, and tell the stars if thou are able to number them. Bilangin mo, sabi niya, yung mga bituin sa taas, sa langit, sabi niya. Mga kapatid, kahit sino pa sigurong, kahit na may Hubble telescope ka pa, hindi mo mabibilang yung mga bituin sa langit, no? Pero yung pangako ng Diyos, napakaganda, napakabuti. Sabi ng Diyos, and He said unto him, so shall thy seed be. Yung seed ni Abraham, no? Magiging ganyan kakarami sa langit. Paano kaya yun? Kung titingnan naman natin yung spiritual seed ngayon, mula kay Jesus Christ, no? Yung seed na sinasabi ng Galatia, kakaunti, no? Pero bilangin natin ngayon, mabibilang kaya natin? Kung si Abraham, tumingala siya, hindi niya mabilang, hindi rin natin mabibilang. Hindi tayo hihigit kay Abraham, no? And he believed only. Yan ang pinakamabuti. He believed in the Lord.
At ibinilang ng Diyos na righteousness sa kanya yon. Nung maniwala siya. So yung pangako, nandun na kay Abraham. Ganyan kung pararamihin, sabi niya. Pero nung manganak si Abraham, kay Sarah, iisa, no? Ang gusto pa ng Diyos, ihahandog ng Diyos. Nako, kaisa-isang anak. Sino kaya ngayon sa atin naman ang makapagbibigay ng isang anak, dadalhin mo doon sa dambana, tapos meron kang sundang, sabi niya. Natatandaan ko yung sundang eh. Sundang ko, itak yan eh, o kutsilyo eh, no? Mga pantusok, panghiwa. Ngayon, hindi na masyadong ginagamit yung salitang sundang, no? Itak na, o kutsilyo. Moderno na ngayon. No? Dadalhin niya sa bundok ng Moriah si Isaac. Naglalakad sila, nung ikatlong araw, natanaw ni Abraham yung bundok ng Moriah. Sabi niya doon sa mga servants niya, maiwan kayo dito. Nahirap talaga yung servant, ano? No? Sabi niya, maiwan kayo dito. Maiwan kayo dito. Aakyat kami dalawa ng anak ko. Sabi niya. Dalawa lang sila. Pero yung servant may iiwan. I'm sorry to our brothers Jews, no? They are servant. So they will be left behind while we are enjoying in heaven. No? Ngayon, naiwan yung servant, naglakad sila. Nung nasa bundok na sila, sabi ni Isaac, Father, nandyan yung kahoy, nandyan yung apoy, nandyan na yung altar. Nasaan yung yung pangalay, yung kordero, yung lamb, sabi niya na pangalay. Pero tingnan ninyo yung namumutawi, kung paano magkakamtupas. No? Sabi ni Abraham, anak, God will provide. Ang Diyos magkakalob ng kordero. Amen. Tingnan ninyo nung nasa altar na si Isaac, no? Itinaas na yung sundang upang ialay na siya. Walang hesitation, no? Hindi kasi maglalaba pa ako kaya hindi muna ako makakapunta ngayon. Hindi kasi mayroon pa kaming busy kasi kami ngayon. Walang ganun kay Abraham. Nung sinabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko, pumunta ka doon, ialay mo yung anak mo sa akin. Amen. Umagang-umaga, bumangon si Abraham. Sinaklayan yung mga asno. Lumakad sila. Wala mang reklamo. Mga kapatid, sa atin nga, sobra naman sila. Ang dami natin. Gusto nila, puro trabaho na lang. Ang dami tayong reklamo, di ba? Pero nung naghahanap tayo ng trabaho, no? Gusto natin, makakita lang ako ng trabaho. Yung para sa Panginoon na yan. So, patuloy na, binibless na ng Diyos. Bakit hindi mo, kasi kailangan pa ng anak ko hindi muna ako magbibigay. Kasi kailangan ng anak ko. Mga kapatid, nung sinabi, nung nandoon na sa kanya, yung hiningi niya sa Diyos, Lord, naintindihan mo naman siguro na kailangan pa ng anak ko. Hindi ganun yung usapan ng ninyo ng Diyos. Amen. Hindi ganun yung usapan ninyo ng Diyos. No? Ang Diyos tumupad siya sa pangako niya. Sa hiningi mo, tumupad yung Diyos. At yung pangako mo, tuparin mo sa Diyos. Kaya, never na magbibigkas kayo sa Diyos na, Panginoon, basta pagka ganito, magbibigay ako ng ganito. Mga kapatid, never. Don't mention anything. No? Hahanapin ng Diyos sa inyo yan. Pag sinabi nyo, do it. No? Ganon kasi makipag-deal ang Diyos. Pero pagka nakuha mo yung tama na pagkikipag-deal sa Diyos, God will answer you. Sasagot lagi ang Diyos sa iyo. So, dinala na ngayon. Ibibigay na. No? Ibibigay na ni Abraham yung anak niya.
Hindi galing sa lupa yung boses, mga kapatid. Abraham, huwag mong saktan ang anak mo. Ayan ang pinakamagandang boses ngayon. Hindi na pwedeng saktan. Maging si Abraham, hindi niya pwedeng saktan. Tingnan niyo kung paano nag-come to pass, no? Yung sinabi ni Abraham, God will provide. God will provide a lamb. Pag binasa mo sa Genesis, God will provide a lamb. Akalain mo, biglang nagkaroon ng ram doon sa nakaipit yung lake. Hindi makaalis. Umihibik yung yung lamb. Yan na yung kaloob ng Diyos. So, ganun kung tumupad ang Diyos sa kanyang pangako sa atin. No? Just say the word ngayon. Just say the word. No? Kapag nakita ng Diyos na nandun ka sa tamang posisyon na mangusap sa Kanya, mga kapatid, God will do it. Amen. Subukan ninyo. Sabi ng Diyos, try me. That's right. Subukan ninyo ako kung di ko gagawin. Ang sabi niya, dahil sa ginawa mong ito, sabi niya, sa pananampalataya mong ito, sabi niya, pananampalataya mong may gawa. In blessing, I will bless thee. Sabi niya, in multiplying, I will multiply thy seeds like the stars in heaven. Akalain mo naman pangako ng Diyos na yan, no? Hindi niya pinangakuan na magkakaroon ka ng sorrow, magkakaroon ka ng problema. Hindi yun ang pangako. Pero nung lumihis si Sarah, yan ang naging problema. No? Nagkaroon ng problema kasi hindi yun ang sinabi ng Diyos eh. Hindi kasama sa sinabi ng Diyos na ibigay mo si Hagar. Pasipin mo kay Abraham para magkaroon din ng anak. Hindi ganun yung utos ng Diyos. Pero ang kumilos tao. Lumihis yung tao. So yung tao laging may gawa ng mali. No? Ang akala ganun, hindi pala yun. It looks right but it's wrong. No? Mukhang tama, yung parang tama sa kaisipan. Siguro nga, kung hindi pa natin alam yung pangako ng Diyos kay Abraham, maaaring maniwala din tayo na kung wala namang written. Ay siguro nga, baka, siyempre si Sarah, pero mo, 65 years old na, paano pa naman manganganak yan? Sabi nga ni Sarah, tuyo na yung mga milk vein ko, paano ako magpapadedi ng bata? Mga kapatid, wala pa, hindi ko alam kung may tsupon-tsupon na noon, at saka yung mga bote-boting ganyan. No? Kung meron mang kambing o bakang ginagatasan noon, yung bata siguro na kasing laki ni Samuel, hindi mo pa pwedeng painumin ng ganyan. Ang kailangan, tsupon, at saka yung bote. No? Hindi ko alam paano nila, kung hindi makakapagpadede. Pero hindi. Ang pangako ngayon ng Diyos na bibigyan ng anak, hindi lang yun ang dumating sa kanila. Day by day, bumabata si Sarah, bumabata si Abraham. No? Bumalik sila doon sa kanilang mga kabataan upang may kakayahan na magpadedi ng bata si Sarah. See the promise? See the faith? Amen. Praise God. Kaya pagka meron kang faith na kalakip yung gawa, asahan mo, kikilos yung Diyos para sa iyo. But if you have faith, you do not do the works, mga kapatid, you expect always, walang answer. And I don't believe if we were born. Alam nyo, yung unbeliever nga yung narinig namin yan na, sabi niya, kung ipinanganak ka ngayon na mahirap, sabi niya, at lumipas yung 5 taon, 10 taon, you are still the same. Hindi na Diyos yung nagbigay ng kahirapan na yan. Yung buhay mo na ikaw na gumagawa, ikaw na ang gumawa ng kahirapan para sa iyo. Unbeliever pa yan ha. Oo nga no, bakit binigyan tayo ng tamang kaisipan ng Diyos? Yung tamang kaisipan na ito, kapag ginamit natin ang ating kaisipan na ito sa tama, hindi ka pababayaan ng Diyos na mananatili ka dun sa kalagayan na gano'n. No? Hindi natin ginusto. Maging sa church na ganito, hindi natin ginusto. Hindi tayo nag-member sa church. No? We are born in the church. Amen. Ipinanganak tayo before the foundation of the world. Pinili tayo ng Diyos na tayo ay kabilang sa church.
Kaya nga yung kabilang sa church na ito, ang Diyos mismo ang nagdadala ngayon sa kamay ng Panginoong Hesus. So lahat ng nasa kamay ng Panginoon, walang mawawala kahit isa. Sabi niya, tingnan mo nga yan. Ang tagal-tagal na. O ngayon, nasaan siya? Hindi kasi talaga siya inilagay doon sa kamay ng Panginoon. Kaya nawala. Ba't nawala? Ano bang prayer na? Linisin mo kami. Linisin mo yung church. Nilinis ng Diyos yung church. Inalis ng Diyos yung hindi dapat. Pati sa buhay natin. Inalis ng Diyos yung mga bisyo. Hindi dapat. Uy, di salamat. Inalis yung mali. Di salamat. Inalis yung tao. Salamat. Wala kang magagawa doon eh. Ang Diyos ang pumipili. Ang Diyos ang nagbigay. No? Tingnan ninyo ang paglilinis ng Diyos para umabot tayo doon sa unity of faith. Magkakaroon tayo. Maging dito, maging sa mga dako ng buong mundo. Iisa lang ang ating pananampalataya. Amen. Because we are in one body. No, mga kapatid? So, ganun mga kapatid kung mangako ang Diyos. Ganun yung nakita niya kay Abraham. Kung paano mananampalataya si Abraham. Kung paano siya gagawa. So ngayon, itong mga nakabasa ngayon, nabasa ni James ito. Nabasa din ni Paul yan, yung ginawa ni Abraham. No? Pareho nilang nabasa. Kaya sila nakapagsulat. No? Yung mga apostol, nagsulat sila ng mga gospels na ito dahil nakita nila. Naiintindihan nila ngayon kung ano ang sinasabi nila. Hindi sa kaisipan lang ng tao. Sabi nga kanila, they are inspired by the Holy Ghost. And without the Holy Ghost, di natin maintindihan to. Kaya nga, yung Holy Ghost, mag-guide, magtuturo, magpapaala-ala doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Yun ang gagawin ng Holy Spirit. Kaya naalala ngayon ng mga apostol na, sabi ni Jesus, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nung dumating yung Holy Spirit sa kanila, after the day of Pentecost, magbabautismo sila, naaalala nila ngayon, sabi ni Jesus, name. Sabi ni Jesus, name eh. Oh, sinong nagturo? Sinong nag-guide? Holy Spirit. Oh, nung naisip, nung ituruan na sila ng Holy Spirit, dumating sa kanila, yung name ang pinambautismo. No? Bakit ngayon maraming tao ang hindi makaganap nito? Sa pagitan nito, hindi nila alam kung ano yung nasa pagitan yan. Paano sila makakaabot dun sa tamang pananampalataya? That's right. No? Wala sa kanila yung nakapaloob doon sa Matthew 28:19 at saka doon sa Acts 2:38. Merong nakapagitan doon. No? That's right. Kung susubaybayan natin, may nakapagitan. Hindi yung baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Arya. Sige na. Wala pa. Amen. Wala pang go. Breaking the light. No? Stop pa eh. Stop pa. Anong multa? Sige. Magmumulta ka ngayon. Nagbit ka ng light na hindi pa nag-flash yung green light. Ano ba yung green light? Sige na, okay na, may Holy Spirit na kayo. Holy Spirit ang magtuturo. That's the green light. Amen. No? Wala pa. Umano na sila, humayo na. Wrong faith, wrong revelation. Diba? Malinaw na malinaw. Malinaw pa nga sa sikat ng araw eh. No? Bakit? That's the Lord Jesus Christ. That's the Word. Kaya mas malinaw pa siya. Mas maliwanag pa siya sa sikat ng araw. Naghihiram lang ng liwanag yung araw at mga buwan na yan. Mga bituin na yan sa kanya. Kasi siya tunay na liwanag. So, nung maintindihan, ginanap yung tama na pagganap. No?
So, ganun mga kapatid ang ating pananampalataya. Now, faith is a revelation from God. Amen. That's faith. Kaya dahil mayroon tayong revelation na kailangan pala manampalataya tayo sa Diyos. Uy, ba't ka mananampalataya sa Diyos? Hindi mo naman nakita yung Diyos. It's because of faith. Itinuro ngayon sa atin na merong tamang pananampalataya kung paano binibless ng Diyos yung tama ang pananampalataya. O, tingnan natin yung mga binibless ng Diyos na tama ang pananampalataya. Ipinakita din ng Diyos kung paano si Lucifer doon sa langit, kung paano siya ibinagsak ng Diyos. Huwag niyong gagayahin yan. Ipinakita ng Diyos si Judas kung paano niya ipinagbili ang Panginoong Jesus sa 30 pieces of silver. Huwag niyong gagayahin yan. No? Kasi sa Biblia man, merong Judas, merong Judas, no? Huwag niyong gagayahin yan. Sinong gagayahin natin ngayon? Unang-una, ang Panginoong Jesus, binigyan tayo ng isang example. Siyang perfect example eh. Amen. Ang mga ito ngayon, sumusunod lang sila sa perfect example. Mula Genesis up to the book of Revelation. Ganun ang pattern. Hindi ka pwedeng mag-divert ngayon sa pattern ng Diyos. Tingnan ninyo yung young prophet. Sa 1 King chapter 13 yata yun. No? May malinaw na instruction na sa kanya na huwag kang kakain, huwag kang iinom, huwag kang babalik. Malinaw. Oh. Bawat makasalubong niya, kumain ka na, uminom ka na. Hindi, sabi ng Diyos, hindi ako kakain, hindi ako iinom, hindi ako babalik. Naninindigan pa. No, naninindigan pa sa salita ng Diyos. May nasalubong na naman. Kumain ka na, uminom ka na. Hindi. Sabi ng Diyos, di ako kakain, di ako inom. Diretso. Nag-relax siya, umupo. Nakita ngayon ng old prophet. Propeta na na-derail na sa salita ng Diyos, hindi na sumusunod. Sabi niya, nangusap sa akin yung isang anghel. Ang taas ng respeto doon sa propeta. No? Nangusap sa akin yung anghel. Ako ay isang propeta na katulad mo rin, sabi niya. Nang sabi, pwede ka na kumain, pwede ka na uminom. Nasa propeta ang kanyang mataas na respeto. Dapat sa Diyos ang respeto. Amen. Then you respect the prophet. Pero kung lihis na, ang sinasabi, hindi na ayon doon sa sinabi ng Diyos, leave him. That's right. Leave him. Sabi ng Biblia kasi merong mga false na derail na yun sa salita ng Diyos eh. Wala na eh. Yung tamang pagsunod, wala na doon. So, huwag mong susundin yun. Kahit propeta siya. Kasi, kahit angel pa nga eh. Sabi ni Paul, kahit angel pa, kahit na kami pa, kapag bumaba ito sa langit, galing sa langit yung angel, bumaba, pagkatapos, nangaral sa inyo ng iba, huwag niyong tanggapin. Ang utos, itakwil pa nga eh. Nung nag-utos si John, pag hindi dala-dala yung aral, sabi na, hindi nananahan sa aral ni Kristo, no? Kahit nabatiin, kahit napapasukin sa bahay, wag. Tingnan ninyo, nakakahiya naman, ano, kung binabati ka, may dala-dala pa naman Biblia sa kilikili. Tapos, brother, sabi, magsishare. Sabi ni John, kahit batiin, huwag mong batiin, kasi kung kay Eli Soriano yan, babatiin mo pa. Sabi niya, didibatihin ka nun. No? So, maliwanag pagka naintindihan natin yung salita ng Diyos. And that's faith. So, He has revealed it to us sa pamamagitan ng biyaya. Biyaya ito, mga kapatid. Pag biyaya, walang bayad. No? Wala pa tayong ginawa, ibinibigay na sa atin. Amen. Wala ka pang ginawa, binibigyan ka na. Bay, sarap naman yan. Napakataas naman ng loob natin na ayaw pa nating tanggapin. No? Binibigyan ka ng, sige, wala ka pang araw na itinrabaho. Sige, bibigyan na kita ng advance na 1 month para may panggastos ka. Ay, hindi sir, hindi ko kailangan niya.
Sige, magtrabaho ka na muna bago ka makakuha nito. Ayaw mo eh. O pag uwi ngayon, paglabas sa siya, sayang eh, nakahiyaan ko pa. Dapat kinuha ko na. Magagamit pa sana akong panggastos. Ang taas ng loob. Yan, tingnan mo yun. Binawi ito eh. So, ganun mga kapatid. No? You did not work to have faith. We don't have faith. It was given to us by grace, by God. Ibinigay ito ngayon ng Diyos sa atin, ang walang bayad. Galing sa Diyos. So sa pamamagitan ng pananampalataya na ngayon na ito, you don't see God. You don't see God, but you believe it. Right? Sino hindi naniniwala sa Diyos na hindi nakikita? So lahat naniniwala sa Diyos na hindi nakikita. Ba't nyo pinaniniwalaan yung Diyos? Hindi nyo naman nakikita. Because it is your faith. It was given by God. No? Ibinigay ng Diyos. You don't see it, but you believe it. Yun din mga kapatid ang sinasabi ko sa ating lahat. No? Sometimes, merong mauuna na mangungusap yung Diyos sa atin. Ang Diyos mangungusap sa iba sa atin. No? So, nung nangusap, ang Diyos, hindi natin nakikita yung ipinangungusap ng Diyos. No? Yung Diyos hindi natin makita. Yung mga nailalatag ng ating kapatid na si Brother Charlie, hindi naman natin nailatag dito noon. Hindi ganoon ang pagkakalatag. But he was used by God for that, no? So, merong mga paggamit ang Diyos sa atin sa bawat paglilingkod sa Kanya. Ngayon, ang kailangan, so when God reveals again something higher, may gagamitin na naman siya. No? He will not give everything to you, to one of us. Na ibibigay niyang lahat ito, kung papansinin natin, kaya ang buong Biblia, He uses many prophets. He did not use one apostle. He used 12. No? And these 12, there are still minor disciples sa paglilingkod. So lahat tayo ngayon, true. That man, ang Diyos, gagamit siya ng tao. Pansinin natin, from Genesis up to the book of Revelation, God never used two prophets, major prophet, in one time. That's right. Hindi siya gumamit ng dalawang propeta, dalawang major prophet at one time. No? Paisa-isa. Bakit? Maaaring magkaroon ng dalawang statement ang dalawang ito na magkakaroon ng kalituhan sa mga tao. So, he always use one at a time. Amen. Isa lang. And then, He will reveal His plan. Yung plano ng Diyos, ibibigay niya yung message niya doon sa pinili niya at pagkatapos, ihahayag niya ngayon ito. Ihahayag ngayon ito. Sa Old Testament, sa New Testament, sa panahon natin. Sa panahon natin ngayon, merong ginamit na mensahero ang Diyos, first-hand message. Pagkatapos, ang mensahe niya ngayon ay sa church. Sa church. And then, sa church, there are 3 gifts. There are 5 gifts. Apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. Kapag alam natin ang mga paggamit sa mga ito, makikilala natin kung saan ka nakapwesto. So, everyone of us, you have a portion. Meron tayong portion na kung paano niya tayo gagamitin at hindi tayo magmamalaki sa isa't isa. No? Kung ikaw ay nasa daliri, hindi mo sasabihin ikaw ay paa. Hindi mo kailangan yung paa. Hindi sasabihin ng paa na, hindi ko kailangan yung kamay.
But we are in one body. Everyone is needed by God. Kailangan tayong lahat ng Diyos. So anything that was revealed from the prophet of God, it will be revealed to the church. Right? And he has apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. These 5. No, gagamitin ng Diyos ito. Ngayon, these gifts will be manifested to the church. It is for the perfecting of the church. Anong gagawin nito? Yung sabi sa Samuel, Book of Samuel, the prophets, they are seers. They can see the past and they can see the future. And they see the present. Amen. No, ngayon, seers sila and there are prophets, plural. Ephesians chapter 4 verse 11. These are all plurals. Marami, hindi isa. So if the prophets, if the major prophet is seer, these are minor seers. See, makikita nila, maintindihan ngayon, kung ano yung ibig niyang sabihin. Yung seer, see to understand. Maintindihan nila. Ganun lang nangyayari sa church. Bakit? Nandoon tayo sa paghahayag ng Diyos para mahiwalay tayo dun sa mga mali ng turo ng mga denomination. And we are likened unto an eagle. Hindi ordinaryo na iglesia ang itinayo ng Panginoon. Sabi ng Corinthians, chapter 2, kung mayroon pang maglelay, sabi ni Paul ng ibang foundation, sabi niya, hindi sa Diyos, wala nang makakapaglatag pa ng pundasyon, maliban sa inilatag ni Paul. Para sa atin, mga apostol. Kaya nga, ibinabalik tayo ngayon, prophets, apostles, evangelists, teachers, pastors. Ibinabalik tayo sa tamang katuruan. Magdadabtail lahat ito, mga kapatid. Magtutugma-tugma ito. No? Walang iiwan ang Diyos na nakataob. Walang iiwan ang Diyos na nakasikreto pa rin sa church. Ang sikretong ito mananatili sa mga wise and prudent. But it will be revealed to the babes. Sa mga bata. Because the babes has the right faith. They will have that right understanding. Maiintindihan nila ito. They will be submissive to the truth. Magsasabit nila. Iniwanan tayo ng halimbawa ni Jesus Christ na bagamat siya ay guro at Panginoon, naghugas ng paa. He humbled himself. So this humbleness, lahat tayo, walang exempted. Walang nakatayo dito ngayon na hindi maghahumble pagdating sa katotohanan, pagdating sa salita ng Diyos. Walang mataas sa atin. Wala kahit isa. Walang marunong. Walang matalino. Wala kahit isa. Walang kwenta yung pinag-aralan pagdating sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi siya mga nagmamataas, hindi siya mga nag-aral, hindi siya sa mga professional. No? Hindi yun ang magiging basihan ng Diyos para ipaunawa niya ang kanyang salita. Kanino? Doon sa mayroong puso na magpapakumbaba na kaya kang gamitin ng Diyos anumang oras. No? Hindi tayo magre-reason. So, gano'n ang pagkuha ng Diyos sa kanyang church. Saan? Sa babes. Bakit kaya baby? Sabi niya. Kaya pala, yung body change, inuuna muna yung isip. No? Nababody change tayo sa isip na. Pero yung katawan, hindi pa. No? Yung isipan natin, parang sanggol na. Parang bata na. No? Sunod-sunuran lang pagdating sa salita ng Diyos. No? Sanggol ka eh. No? Ayokong maging adult. Gusto ko always babes. Gusto ko laging baby lang lalo na pagdating sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, ginawa ng Diyos yung isip ko na baby. Kaya pala laging malakas yung isip. Kaya pala yung
kung ako ay halaman na namumulaklak, sabi ko, kung vegetable ako na namumulaklak, hindi ko na kailangang i-sprayan pa ng insecticide para lang makapag-repel ng insekto. Kasi kung na-sprayan ka na ng salita ng Diyos, kayang-kaya mo na rin i-repel yung mga maling turo, no? So meron siyang power inside to repel insect, no? So, kung halimbawa, sabihin natin yung pechay o kaya yung talong, hindi mo na kailangang i-sprayan pa ng insecticide para makapag-repel ng insekto. Sa mismong vegetable mismo, sa pechay o kaya kung ano man ito, o talong, no, o kung upo, kung kalabasa, meron ng power doon sa loob na makakapag-repel ng insect na maninira. At yung Kristiyano naman, hindi, ang power niya sa loob, it's the Holy Spirit. Meron siyang Holy Spirit to repel force, no? So yun ang pagkakatipo nung mga katulad ng mga gulay na ganito, no? At ng salita ng Diyos sa atin, sa tao. O yung tao, meron siyang Holy Spirit para i-repel, i-resist yung naninira, yung maninirang insekto. Yung gulay naman o yung prutas, hindi na mo na kailangan na sprayan ng insecticide, no? Para may protection siya sa mga insektong maninira. No? Meron siyang power do sa loob to repel. Hindi niya kayang sirain ngayon. Pero kung walang power, may masisira talaga. No, mga kapatid? So, yung faith natin. Praise God. Tingnan ninyo kung paano nagpapahayag ang Diyos. Simple. Ang Diyos ang nagpapahayag, hindi yung tao ang nagpapahayag o nagpapaunawa. Maging si Jesus Christ, alam natin, kabisado na yung Matthew chapter 16, di ba? Sino ako? Sabi ninyo, ng mga tao, kabisado, pagka sinabi yung gano'n, kabisado na natin. Pati yung sagot ni Peter, kabisado. No? You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, hindi sa laman at dugo mo naintindihan ito, kundi ipinahayag ng aking Ama na nasa langit. So, ipinapahayag ng Ama. Ipinapahayag ng Diyos. Kanino? Doon sa ibig pagpahayagan ng Ama. So, sa church ngayon, kailangan yung pagpapakumbaba para maintindihan natin ang mga bagay na ito. So ngayon, nung makita ito, ang sabi ni Jesus Christ, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pero tingnan ninyo kung paano napahiwalay ang tao, mga kapatid. Sinabi na ng Panginoong Jesus na upon this rock, I will build my church, sabi niya, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Nung naisulat, Pedro naman talaga ang nakasulat Pedro ang nakasulat. At nung intindihin ngayon ng religion, no? Kay Peter nakatayo. Sabi, kay Peter nakatayo yung church. Wrong understanding. Di ba? It's a wrong understanding. Unang-una, si Peter, ipinagkaila nga si Jesus Christ ng 3 beses pagkatapos sa kanya itatayo yung church. No? Yung upon this rock. Yung rock, sabi nila, sa wikang Hebreo ba yun? O wikang, yung Grego, yung Peter ang ibig sabihin ng rock, no? So yung rock ngayon na ito, ang interpretasyon ng marami ay si Pedro, hindi si Peter ito, mga kapatid. Hindi sa tao itatayo
ng Diyos yung kanyang iglesia. Mahina, mabulay yung pundasyon niya. No? Saan niya itatayo? Itatayo niya dun sa rock. Sino yung rock? Amen. The Lord Jesus Christ is the rock. Amen. No, He is the chief cornerstone. Amen. Kailang nire-reject ng marami ito. So this is a revelation again. That's right. Dahil kung kay Peter, unang pope, wala. Hindi naman naging pope si Peter eh. No? At hindi dun sa Vatican si Peter. Saan siya nangaral? Sa Jerusalem. That's right. That's No? right. So magkalayo. Yung pope nangaral dun sa Jerusalem sa mga Hudyo, hindi tatanggapin ng Hudyo. That's right. That's right. 'Di ba? Ang tatanggapin lang ng mga Hudyo rin. At kailangan may papakita kang sign na propeta ka. No? Pag hindi ka nakapagpakita ng ganyan, hindi sila maniniwala. O pag sinabi mong merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, you cannot slice God into three. Hindi mo pwedeng hiwa-hiwain yung Diyos ng tatlo. Oh. Simple lang, ano? Simple. Sabi nila, yung sa Genesis, kung tatlo talaga ang makikita sa Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nilalang ng Diyos si Adan ng wangis at larawan niya. No? Image and likeness of God. Si Adan. Di ba? Ang tao. Tingnan ninyo, pagtingin ng Diyos kay Adan, hindi niya nakikita ang tatlo si Adan. Mabuti pa yung duling, dalawa lang eh. No? Pero sila, tatlo yung nakikita eh. Merong God the Father, first person. Merong God the Son, second person. Merong God the Holy Spirit, third person. Hindi ganun yung nakikita ng Diyos sa kanyang wangis. Ang ipinakita niyang wangis, isa lang. Ganun yung wangis. Amen. Nung bumagsak itong first Adam, no, lumitaw yung second Adam. At nung nakita yung second Adam, which is the Lord Jesus Christ, hindi rin niya nakikita ang tatlo. Amen. That's right. Isa rin yung nakikita niya. Ganon. Ang wangis ng Diyos. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So si Jesus Christ na yun, hindi siya nakikipantay sa Diyos. Amen. But God, the Father, He is inside of Him. That is a revelation. Ganon yung pagkalalatag ng mga salita ng Diyos. No? So kailangan natin yung mga ganon. Hindi ngayon natin maintindihan bakit ganon yung pinagagawa nila. Tatlo yung nakikita. Tatlo yung ini-illustrate. Saan galing yun? No? Hindi, sabi nga sa napag-aralan hindi sila blessed ngayon. No? Hindi sila mapalad. Alam na natin kasi yun ang naintindihan na natin. Alam na natin eh. Walang makapupunta nga sa Ama. Kahit tayo hindi makapupunta. Except kung dadalhin tayo ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kailangan meron kang revelation na kung paano kanya dadalhin. Alam mo, paano kaya ako dadalhin ni Jesus Christ doon? Paano kaya ako ipipresent ng Panginoong Hesus? No? Ipipresent niya kaya ako kahit na sinungaling ako? Walang sinungaling doon. Sabi ng Biblia, lahat ng sinungaling ibubulid doon sa lake of fire. So, mag-iingat tayong lagi sa except na lang doon sa hindi sinasadya, no? Kung minsan meron tayong kabiglaanan na hindi pala yun ang ibig natin sabihin. Pero you don't do it intentionally. Pero pagka in-intention natin, back to the word again. You repent. Lord, I'm sorry. Nasadya ko yung Panginoon. Nalungkot ako, Panginoon. Alam ko na nadulutan kita ng kalungkutan. Humingi ka na ng sorry sa Kanya. Lahat tayo, ganun, nagkakamali. Wala tayong... Kaya, ang prayer natin, mabody change na tayo para... Alam nyo, wala nang pagkakamali. Pagka na-body change tayo, pag na-rapture tayo, wala na.
No? Yun talaga ang pinaka-final na nasa Father tayo. No? Hindi na tayo magpapa libot-libot sa mundong ito. Hindi na tayo makikipag-amu-amuhan sa mga yan. Pagdating sa langit, ikaw ang amo. No? Ikaw ang paglilingkuran, hindi tayo yung maglilingkod. Sa Biblia, merong dalawa ring libro na sinasabi. Merong Book of Life, merong Lamb Book of Life. Paano nga, mga bagay na ito? Bakit merong nakasulat na pangalan sa Lamb Book of Life? At merong mga pangalan doon sa Book of Life. Book of Life, wala, hindi nakasama yung Lamb. Pero sa Biblia, merong nakasulat na Book of Life at marami pang libro. Pagdating ng White Throne Judgment, sabi, bubuksan yung mga libro eh. No? Pagkatapos, doon makikita kung sino yung ligtas at saka hindi. Kasi magkakaroon ng judgment. Pero kung nasa Book of Life, Lamb Book of Life ka, nakasulat yung pangalan mo doon, hindi ka ngayon i-judge. Kaya nga merong binanggit sa Corinthians na, do you not know that the saints shall judge the angels? Pati mga angels, pati yung earth, i-judge, pati yung smallest things. Alam mo, no? So, ganun mga kapatid, ang gagawin ng Diyos para sa atin. Praise God. So, ang lahat-lahat ng mga ito, maging sa church ages, dinadaanan lang ito ng buhay. May buhay. Kaya lang, katulad dyan sa Sardis, sa book of, Sardis Church, yung revelation sa kanila, the just, shall live by faith. So you will be justified if you believe. Yung requirement, mababa muna. Hindi ibinigay kagad yung baptism ng Holy Ghost. Kasi lalong hindi matatanggap yun. Mataas eh. So sinimulan ng Diyos uli yung church, I-restore na yung church. Ibabalik na uli yung mga kinain ng mga insekto. Yung kinain ng caterpillar, ng locust, ng cankerworm. Itong mga 4 na stages ng insekto na ito, palmer worm. Ibabalik na. Ang pinaka magandang pagbabalik ng Diyos, nandidino tayo sa huli ng pagbabalik niya. Yung pagre-restore niya ng lahat ng ito na kinain ng mga insektong ito na mga katuruan. Kinain eh. Tingnan niyo ba't kinain? Pag kinain yung isang puno, may mga dahon, ito na nagbubulaklak sa mga sanga, hindi na makapag-bear ng flowers, hindi na makapag-bear ng fruit. Bakit? Kinain niya yung mga ubod, dahon, ubod, yung bark. Gusto niyang wasakin lahat. Kaya lang hindi niya mapatay yung buong buhay. Meron pa rin buhay. Kaya lang wala yung mga dahon, wala yung ubod. Paano siya mamumunga kung wala lahat yun? Ganon din sa church. Ibabalik na ngayon ng Diyos yung mga kinain ng mga insektong ito. Ano yung kinain? Yung truth kinain. Naging false na ngayon. Walang hindi makapag-bear ng fruit. Ano yung mga kinain? Kinain yung tamang bautismo. Kinain yung tamang yung Godhead. Kinain yung mga tamang katuruan. So ngayon, anong gagawin ng Diyos para sa church? I-restore ko ng lahat ito. Ibabalik ko na, sabi niya. So, hindi naman yung ibabalik ng Diyos, ito, lumabas na lahat yung dahon, lumabas na lahat yung bulaklak, lumabas na yung bunga. Hindi. Unti-unti muna ito na bumabalik yung buhay sa mga bark. And then, sa mga branches ngayon, lumalabas yung mga dahon. Unti-unti. Di ba? Paglabas ng mga dahon, may mga ubod na, magpapalabas na siya ng bulaklak. Lahat ng ito, dinadaanan ng buhay yung bark, yung puno. May buhay na dyan. Yung mga sanga ngayon, may buhay na.
Bumabalik ng unti-unti. Pero kung ito ay puno, kung ito ay isang puno o isang, sabihin natin ng palay o trigo, dinadaanan lahat ito ng buhay. Pagsulpot ng dalawang dahon, hindi pa yun mismo ang trigo. Pero trigo na yan. Hindi pa yun mismo ang binhi. Pero nandun may buhay na. At sa mga sanga, ganun din. May buhay na. At sa mga ito, nadaanan natin ito, nadaanan na yan, at papunta tayo sa dulo. At tayo ang nasa dulo ngayon, na yung bulaklak, hindi pa yun ang trigo. Hindi pa yun ang palay. Hindi pa yun ang pinakasid. Hindi pa yun ang pinakabunga. Kung ito ay bunga. Paglabas nito, nakabitin yung bunga, that's the seed. Kung ano ang magiging testimony nito, kung anong puno ang pinanggalingan niya. Amen. Hindi grafting ito, ha? That's right. Hindi mo na yung grafting, hindi grafting. Kung ano yung puno, kung mansanas ito, mansanas yung pinanggalingan ko. Sabi nung bunga, mansanas. Yung puno, mansanas. Kung ang bunga natin ay salita ng Diyos, si Jesus Christ na nagkatawang salita, na nagkatawang tao, doon ako nang galing sa salita. Kaya salita pa rin yung bunga mo. No? Ang lahat ng yan, dinaanan ng buhay. Pero hindi yan talaga ang seed. Nananalaytay lang yan. Pero nasa loob. Nasa loob yan. Lalabas yan. Babalik sa original. Babalik sa original ang ating pananampalataya, ang ating mga kaunawaan. Yung mga kinain ng mga insekto na ito, ng mga religion at denomination, na kinain nila ang tamang katuruan, dito ibinalik ng Diyos lahat-lahat ito. Kailangan maintindihan natin, maunawaan natin. Maging ang mga pananalita ng mga apostol, parang nagkukontrahan, pero pagka nakita mo, naintindihan mo, yung ibig nilang sabihin, isa lang ang tot. Hindi nagkukontrahan, di sila nag-aaway, mga kapatid. No? Kailangan lang, merong tamang reconciliation, tamang dovetailing. Paano may dovetail ito? By the revelation of God. Amen. It's all because of the revelation of God. And then, you will understand it. You will accept it. But why? Because you are predestinated by God to accept it. Amen. Yun ang, sa foreknowledge ng Diyos, tapos na ito lahat eh. No? Alam ng Diyos. Alam niya tayong lahat. Kilala tayo ng Diyos. Bago niya sinimulan ang lahat ng plano na ito ng Diyos, no? Tapos na sa kanyang kaisipan. Magmamanifest na lang ito unti-unti. Magaganap lahat ito. So praise God, sa pinaka-climax, itong pinaka-masarap. Dito sa climax na ito, dito magaganap yung body change, dito magaganap yung rapture. Amen. That's right. Kaya gustong-gusto nilang mabuhay ngayon dito sa panahon natin ito. Kasi the full revelation of the Word of God, dito gagawin ng Diyos. Sa ating panahon. Written and not written. Dito gagawin ng Diyos. Amen. Kaya magiging masagana ang kapahayagan, ang kaunawaan. Kanino? Sa babes. Amen. And the babes, kahit na anong gawin mo kay si Brother Samuel na maliit, no? Susunod-sunod lang siya. Bakit? He's a baby. Ngayon, ang Diyos natin, He's the Pater. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw yung clay. Oh, Pater, gusto ko, bigyan mo ko ng design na ganito-ganito, ha? Gawin mo akong porcelain, ha? Eh, hindi porcelain yung, yung plano pala. Higit pa sa porcelain. Oh, humingi ka, kala mo mataas na yung porcelain. Kala mo maganda na yung porcelain, ha? Makintab na. Meron palang mas maganda sa porcelain. Oh, balutan mo ako ng gold. Oh, ano yung gold? Deity. Amen. Tinisimbolo, gold means deity.
Ano yun? Nakabalot tayo ngayon ng salita ng Diyos, mga kapatid. So, praise God. Kung walang revelation, no, hindi lalaban si David kay Goliath. Hallelujah. Praise God. Yung mga maskuladong sundalo ng Israel, walang humarap kay Goliath. Lahat. No? Pero nung si David, yung humahamak na ito sa ating Diyos, papatayin siya ni David. Pero paano siya mapapatay ni David? Sabi nila, ang liit-liit, patpatin. Sabi nila, no? Walang gusto. Si David ang nag-volunteer sa hari. Walang gusto Walang gustong lumaban Hinahamak ni Goliath yung Israel. So dahil siya lang ang nag-volunteer, humarap sa hari, gusto ngayon ng haring Saul, bihisan siya. Ito mo? Bibihisan siya. Nung naibihis na yung mga armor niya, hindi na siya makatayo. Ang daming pabigat. Mga bakal yung mga... Pero hinubad. Hinubad niya yung mga false teaching. Amen. Hinubad ni David yung mga false teaching niya. Tama na sa akin tong batong makikinis na ito. 5 bato. O biyaya, no? 5 bato at yung aking slingshot. Nung nagharap sila, ikaw yung haharap sa akin. Para ka lang grasshopper, sabi yata. Tipaklong, di ba? Aaso. Pero hindi natinag si David. Isang bato pa lang. Late si David. Pak! Tumama sa loob ngayon. Tingnan ninyo. Yun ang opening. Tingnan ninyo. Ikaw ang dudurog ng kanyang ulo. Kung kakagat man siya sa sakong mo, tadyakan mo. Pero sa ulo, tinira siya sa ulo. Nandoon yung kayabangan Nandoon yung pagmamalaki, di ba? Nandoon yung mga false teaching tinira niya sa ulo. Bagsak si Goliath. Wala na silang Goliath. Ang kagandahan nun, ang pangako sa kanya, mapapangasawa niya yung anak ng hari. Di ba? Kaya lang, nung ipapalit na sa hari, hindi na matanggap ngayon si Saul. No? Gusto patayin niya ang hari si Saul. Si David, ni Haring Saul. So, ganun mga kapatid. Kaya natin. We are more than conqueror, sabi ng Biblia. Mapagtatagumpayan natin ito sa tulong ng Panginoong Hesus Kristo. Sa Holy Spirit na ibinigay niya sa atin, no? Maging matatag tayo kasi ang panahon natin, it was just like in the days of Sodom and Gomorrah. Tulad ng panahon ni Noah, laganap ang homosexual. Pinapayagan ng mag-asawa ang lalaki at lalaki, babae at babae. Yung equality, no? Hindi ganun yung Lagi niyong tingnan ang posisyon ninyo sa salita ng Diyos. Never go out to your position, no? Ang Diyos ang nagtatalaga kung nasaan tayo. Makikita natin ang sarili natin sa Biblia. That's why we encourage always na you read your Bible. You read messages. No? Naniniwala ako sa Diyos na palalaguin ng Diyos ang inyong pananampalataya sa pagbabasa, mga kapatid. So praise God. Hanggang dun lang mga kapatid. Express your faith with your works. No? Ganon in-express ni David yung kanyang pananampalataya. Ganon in-express ni Abraham ang kanyang pananampalataya. No? Magkalakip yung work and faith. Huwag niyong ihiwalay na, may faith naman ako Huwag na yung work. Mabigat yung work No? Hindi pwedeng maghiwalay. Kailangan magkasama yung faith at saka yung work. No? Para pag binasa tayo, ito ang tunay na Kristiyano. Kasi
Alam nyo, yung pananampalataya ninyo, hindi nila mababasa yan. Ang mababasa ng tao, yung inyong ginagawa. Kasi yun ang galing sa puso ninyo. No? So, yung ano yung nasa puso ninyo, yan ngayon ang ilalabas natin. So, mga kapatid, God bless you, brothers and sisters. No? Pakisama ninyo ako sa mga prayer. Pakisama nyo kami sa mga prayers ninyo na makauwi kaming malwalhati, makaraos lahat ang mga activities doon. Kung kalooban ng Panginoon na maaga kaming makabalik, mas maaga pa dun sa schedule. No? Ang Diyos ang lahat-lahat, schedule ng tao yun eh. Pero pag ang Diyos ang nag-schedule, perfect. So samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos at si Brother Julius, ikaw magpo-closing prayer. Merong prayer request, Brother Julius, dito. Pakisama mo sa prayer. Praise God, salamat sa Diyos. Let's pray, brothers and sisters. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. Dakilang Ama, nagpapasalamat kami sa masaganang mga biyaya na mga banal mong salita. Nawa o Panginoong Diyos, nakapagdulot ito sa amin ng iba yung kalakasan, iba yung aral sa iyong mga banal na salita. I-bless mo ang church na ito sa pagdalo sa gawain na ito. Maraming salamat. O Ama, we'll be blessed because we came. You'll be blessed because we came. Thank you, Lord God, sa iyong mga banal na pangako sa amin. Salamat sa presensya mo sa mga kapatid ko. Pagpalain mo po silang lahat, ano man ang mga kailangan nila. O Ama, ikaw ang aming great provider. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. O Ama, pagalingin mo ang sino mang may karamdaman, O Panginoong Diyos. I-bless mo po kami sa aming pansamantalang pagbabakasyon sa mga activities doon. Tulungan mo kami. Ikaw ang mag-ingat sa amin. Suguin mong mga anghel mo na poprotekta sa amin, O Ama. Ikaw pong mag-ingat sa amin, O Panginoong Diyos, hanggang malwalhati kami makauwi na safe and sound. Sa iyo pong pinakamataas na papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito pong aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.